Tuluyan ang naputulan ng daliri at napaso sa East Avenue Medical Center matapos magpaputok sa pagsalubong sa bagong taon. Live mula sa East Avenue Medical Center, nasa frontline ng balitang yan, si mobile journalist Amy Atienza. Amy, gaano karami na yung mga biktima ng paputok dyan? Good morning, Jess. Nandito nga tayo sa East Avenue Medical Center kung saan aabot na sa 14 ang naging biktima ng paputok sa East Avenue Medical Center. 10 sa mga ito ay na-discharge na at karamihan sa kanila ay mga menor de edad. Kabilang dyan ang 61 anyos na babae mula Bukawi na nagtamo ng 3rd-degree burns dahil sa whistle bomb. Ang isa namang menor de edad na putulan ng daliri mula sa 5-star. Base sa datos, mahigit 300% ang itinaas ng firecracker-related injuries dito sa East Avenue Medical Center kumpara noong 2023. Kasalukuyang naka-code white alert na rin ang ospital dahil sa pagtaas ng kaso ng stroke na natatanggap nila ngayong araw. Mahigit 100 medical staff na rin na nakadeploy sa EAMC, kabilang dyan ang mahigit 70 doktor. Simula December 21, nagsimula ng maghanda ang East Avenue Medical Center para sa paparating na bagong taon. Handa raw sila at kumpleto ang mga kagamitang kakailanganin para rumusponde sa firecracker-related injuries. Naka-standby rin ang emergency room sa mga biktima ng paputok. Just sa ngayon, wala pa namang bagong nabibiktima ng paputok dito sa East Avenue Medical Center, pero higit na nababahala na nga rin ang ospital dahil sa pagdami ng mga menor de edad na nabibiktima nito. Kaya patuloy lang din ang paalala ng Department of Health na mag-ingat sa pagdiriwang ng 2025. Jess? Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.